Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Senado ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, bumasag na ng katahimikan si Rodante Marcoleta at inilantad ang mga selyadong dokumento na nagpapatunay di umano sa pinakamadilim na sikreto ni Ping Lacson na binansagan na ngayong buhay tago. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga mambabatas habang ang boses ni Marcoleta ay umalingaungaw sa buong bulwagan ng bitawan niya ang matinding hamon na mag-imbestiga ka at huwag kang magtago sa harap ng mga ebidensyang magpapabagsak sa anumang reputasyong matagal ng iniingatan ng bakal at ginto. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba at sindak dahil sa mga pasabog na ebidensyang selyado ng katotohanan na ngayon ay hawak na ng taumbayan. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang isa-isang ilabas ang mga transaksyong pilit na ibinaon sa dilim ng gabi na nag-uugnay sa mga lihim na operasyon at bilyon-bilyong pisong sabwatan na magpapayanig sa pundasyon ng ating gobyerno. Bakit nga ba nananatiling tulala ang mga kalaban at bakit tila naging abo ang tapang ng mga dating matitikas kung ang bawat segundo ng pag-aalingangan ay nagsisilbing pako sa kabaong ng mga kasinungalingang matagal nang naghari sa ilalim ng madilim na gabi? Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na pagpapanggap po ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa hustisya kung saan wala ng sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinikita. Happy nga. Tigil-tigilan mo kami dyan sa mapabilis na yan. Mapabilis. Mag-imbestiga ka. Buwisit ka. Anong mapabilis? Di ba? Anong mapabilis? Mag-imbestiga ka, Ping. Ha? Mag-imbestiga ka. Yes po. Alam ko magtatagal mabasa. So para simultaneously, isipin niyo po, Mr. President, kung isang kopya lamang yon na aking igagala sa 17 o 20 miyembro ng Blue Ribbon Committee, isang taon po, baka hindi pa tapos mabasa. So gumawa kami ng nag-devise po kami ng isang pamamaraan para simultaneously, sabay-sabay nila mabasa with the advice to their staff na kapag nabasa na at ready ng pumirma, sabihan kami, dadali namin yung kopya na mayroong signature page at sa kanila pipirmahan. Katunayan kahapon po si Senator Bam Aquino. Binigyan namin sa kanya yung may signature page at pumirma siya. Hindi po matatapos kung yung 467 yata na pages, iisa-isahin namin iikot. Mahirap po. Gumawa na nga kami ng paraan para matakil na sa floor. Madali lang, ilan may lang defend naman. ko. At makamove forward tayo na tulad ng binanggit ko sa aking privilege speech, simula na tayo uli ng mga panibagong pagdinig. Ngayon, sinabi po ni Senator Marcoleta na bakit hindi inimbitahan si Undersecretary Bersamin. Kaya ko po tinanong, kung nabasa niya na yung report, kung meron po siya may ipakita sa akin doon sa committee report o doon sa TSN, doon sa minutes ng pagdinig na nabanggit ang pangalan ni Undersecretary Bersamin. Bukas na bukas din po o bigyan natin 3-day notice rule. Tatawag po ako ng pagdinig, ipapatawag natin si Undersecretary Bersamin. Oh. Ang binabanggit niya po yung aking interpellation sa DB. Magpatawag ka ng hearing. Magpatawag ka ng hearing. Ang problema kasi sa'yo, ano ka ang tawag dito, kakaiba ka brad Hinihintay namin hearing kung ano-ano pinagagawa mo sa... Ano pinagkakabalaan mo? Anak ng tao ka, sinisweldoan ka na sambay ng Pilipino, ibinigay sa'yo yung Blue Ribbon Committee, gawin mo, trabaho mo, walang niya ka. BCC, na kung saan si Undersecretary Bernardo gumawa ng personal na sulat kay Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi niya doon na ito yung mga personalidad na alam niya, na naalala niya na merong allocable at kung ano-ano pa. Wala po sa Blue Ribbon Committee minutes yun. Sa labas po yan sa plenaryo, sa DBCC, sa National Budget Deliberation. So kung may papakita po sa akin ng ating kasamahan, Senator Marcoleta, na merong isang mention sa affidavit o sa salaysay ni Undersecretary Bernardo, na binanggit si Undersecretary Bersamin. Di tumawag po tayo ng pagdinig at mag-motion siya na ipatawag kung sino man ang gusto niya ipatawag. Ngayon, si Governor Chavit Singson, wala naman pong paliwanag. Ano po yung itetestify?
konektado po ba sa issue at hand, which is the flood control projects? Kung konektado po, sana sumulat po siya sa chairman at sinabi niya, ito yung lalamanin ng itetestify o ito yung naka-attach yung draft affidavit ni Governor Chavez Singson. Sino naman ako para tumanggi na ipatawag kung sino man yung resource person? Nagpadala nga siya ng surprise witness, siya lang nakakaalam eh. Hindi ko po inawat eh. At Mr. President, Teka lang. Sandali po, hindi pa ako Mislead- tapos. hindi ako di. At Sen, nung hinanap kong ako kaya kong patahimikin niyang ano na yan, Pinglaksyon Boytago. Hindi niya rin alam na darating. Kaya hindi niya inabasuhan ng komite kasi baka paano pagka hindi dumating? Di ba paano pagka hindi dumating? Kaya sabi niya, dadating ka. Pero kung hindi ka dumating, hindi dumating. Ano biglaan eh? Yun. pilit, pinagtanong ko yung mga addresses, lahat ng mga kakilala ni Gutesa. At inalam po namin sa pamamagitan ng CCTV footage, baka naman merong sumalubong o merong kasama na pwede natin matunton kung nasan si Gutesa. Ganun po kasi ang aking pagnanais na talagang hindi, Brad, hindi. Yung mga kasama ni Gutesa, wag na natin pag-usapan si Gutesa. Tapos na si Gutesa. Hinahanap. Yun, 18 na Gutesa, ayaw mo? 18 na Gutesa. Kaso yung isa na to, yung nagnotaryo, hindi na-atras dito, Brad. get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ano po magagawa ko? Mr. President, wala nga pong nakasulat doon sa transcript tungkol nga po doon sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag eh. Samantalang dapat niyang ipatawag, siya mismo ang nag-highlight. Isip-isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating 2026 budget. Ganun ka-importante ang bahagi na yon, Mr. President. Hindi ba dapat ipinahayag mo yun eh. Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. Ganun lang. Ba't hindi mo pinatawag? Kung pinatawag mo yun, malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President, para hindi malagay sa transcript. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo, kung nasa transcript, di sana, pinatawag ko. Baligtad po ang ginawa ninyo, Mr. President. Wala kang Katulad, lusot. Abogado yan, Ping. Hoy, Ping, harap dito, harap. Wala kang lusot, abogado din yan. po sa 30, Nara Streets of South Forbes. Ilan po yung binanggit ng mga tao doon? Hindi ko po sinasabing totoo yun. Pero for purposes of the inquiry and investigation, kung talagang ganun, kalawak ang inyong pananaw. Dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutesa, pati CCTV po, pinakita ninyo. Yan. And dami po sana ng pagkakataon na nakita sana lahat ng mga binanggit ni Saldico na mga ginamit na sasakyan. Yan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tawagin natin yung kung sino man yung security agency doon. Pero hindi po ninyo ginawa eh. Pero sasabihin po natin, you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako ang sasabihin ninyong inconsistent. Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo, hindi dumating, nakiusap ako, naimbitahan uli, ang sabi po ninyo sa magitan ng inyong interview, kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of inter-parliamentary courtesy. Mr. President, hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid, pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng inter-parliamentary courtesy? Aray ko. Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, hindi ko po igagalang inter-parliamentary
immunity. Sapagkat ang pinag-uusapan dito, interest ng mamamayan. Huwag po Correct. tayong magtago kung saan-saan. Yan ang dahilan kung bakit mananalo ng pagka-senador itong si Senator Rodante. Yan ang dahilan kung bakit mananalo ng pagka-vice-presidente itong si Senator Rodante Marcoleta sa 2028 national election. At yan ang hindi mo makakamtan sa lifetime mo, Ping Lacson. Yung maging vice-presidente, hindi. Sabaw-sabaw ka eh. Sinabi po ninyo, Mr. President, Senator Lacson, yung Apostille Convention. Hindi ba pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo? May nasa debate to eh. Yung privilege speech, yung staff niya nag-aral, yun magaling siya. Kaya niyang i-deliver niya. Pero yung utak sa utak, magtatanungan kayo, anak ng tokwa, pipiyok ang utak nito, hindi kaya, bibigay. Na kung si saldi ko lamang ay makakuha ng isang subscribe statement, kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya. Bakit hindi po ganun ang ginawa ninyo? Pwede naman siyang mag-Zoom pagkatapos na magkaroon ng apostilled sworn statement. Bakit hindi po ninyo ginawa? Takot eh. Takot si Boy Tago eh. Kasi yung amo niya si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. ang nakakaladkad eh. Di ba? Ganun ho kaduwag ang si Ping Lacson. Ito naman pong Zoom eh. Natatakot yung tao. Nanganganib ang kanyang buhay. At palagay ko naman, nanganganib nga talaga. Iintay pa po ninyo na humarap sa inyo? Pwede naman ang Zoom eh. Kung talagang gusto nyong tuntunin Correct. ang lahat ng mga ebidensya na dapat nating puntahan. Ito po yung pinupunto ng aking privilege speech kahapon eh. Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala. Kasi nga, nasa bandang huli na po ako eh. Pero Saan ka pa kasi nagpupunta, Ping? Ano ba kinatatakot mo? Ba't naduduwag ka kay Senator Rodante Marcoleta? Ganyan ka matapang na senador. Pagka binanatan mo, kukumprontahin ka. Huwag ka kasing duwag. kung talagang gusto nyo lamang, alam nyo naman nasa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech. Eh. Naduwag eh. Ayaw ko pong isipin na sinasadya ninyo. Ngunit narinig naman po ninyo eh. Mr. President, pagkatapos isasama yung Kalayaan Island Group, ano po ba talagang pinag-uusapan natin dito? Yung kapakanan ng bayan, pinipilit po nyong pinagtatanggol ko ang China. Huwag kang umiling-iling, Ping. Mag-imbestiga ka, buwisit ka. Huwag kang iiling-iling na ganyan. Trilyon ang nakawala sa kaban na sa bayanan. Ngayon, kung hindi mo kayang pamunuan yung Blue Ribbon, mag-resign kang hinayupak ka. Simple lang. Huwag kang iiling-iling. Baka mabatukan ka na nasa likod mo na yan. Yung nakastripe na babae. Iiling-iling ka. Oh. Sa March 12 po, Mr. President, Senator Lacson, sana po may panahon kayo sapagkat ipinatawag ko sa magitan ng isang resolution at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA. Huwag ka pa ganyan-ganyan. Huwag ka pa ganyan-ganyan. Anak ng tokwa. Pinipilit mo kasing ilihis ang usapan. O ngayon, ang gawin mo, sabihan mo, nagpanik siya kausapin mo yung staff mo, sabihin mo, kausapin nila yung NAMRIA, kung sino-sino pa, para iga nga, maging, kung yung naratibo, tumakbo base sa gusto mo mangyari. O, patawag mo na. Pinatawag ko rin po si Justice Carpio. Yan. At saka yung professor sa UP. Yan. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang naggagaling-galingan at nagpapanggap na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. Mr. President, may we hear from the chairman of the Foreign Relations Committee because his name was mentioned. May I just confirm if indeed he will call for a hearing and invite those people mentioned, Mr. President? With due respect. Well, as requested, if you would like to respond, Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. This morning, I have received a letter from the Department of Foreign Affairs citing that they cannot attend, including NAMRIA, Mr. Chair, and we have already written to the various chiefs of staff of the members of the Committee on Foreign Affairs. They cited, including NAMRIA, that they cannot attend because of the fact that it is a matter of national security, Mr. President.
And I also have a copy that will be sent to your office, Mr. President. The reason given by NAMRIA, the Armed Forces of the Philippines, and the Department of Foreign Affairs, Mr. President. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. Mr. President, Ayan. that is too much of a statement. Hmm. Kausap ko pa lamang ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at niremind pa nga ako yung mga nakarang araw na March 12, okay ka na. So, ang sabi ko sa kanya, ito po ang dapat nating maimbitahan. Bakit naman po nagkaroon ng issue sa national security ang pagdinig tungkol sa usapin sa West Philippines. Ayaw nyo ba yun? Malaman na sambay ng Pilipino kung sino hindi nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo? Oh. West Philippine Sea? Mr. President? Nag-uusap na pala eh. Ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo ang pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatay ang West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa Administrative Order number 29, dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General, as UN Secretary General, at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac. Sabihin mo lang kung di mo alam. Huwag mo nang ipasa-pasa ang bola. Ang problema kasi alam mo lang kung paano ilisang usapan. Pag napupunta na sa amo mo na si Martin Romualdez at dito kay Marcos Jr., yun lang ang alam mo paano ilisang usapan. Pero pagdating sa mga sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, wala talagang alam yan. In Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, kasi, I don't know. Administrative Order number 20. Oh, yun. Ganon kasi. Yan ang tawag, yan ang sinasabi natin. Bida-bida, wala naman palang alam. Basa-basa din pag may time, Brad. hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. Oh. I don't need Politiko. to know, Mr. President. I'm not interested. Ay, Hindi po kayo. Sinto. Ikaw ka, Brad. Kalma lang. Kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Oh, Hanggang hindi ngayon, interesado. hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi ka interesado? Hindi po ako interesado sa sinasabi ninyo. Oh. Maring hindi po kayo sinasabi na interesado sa Kasi, sinasabi ko. no, Ngunit ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas. Sapagkat Yan. ito, Interesado kami dito sa'yo. nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. Yan, barata mo, Sen. So ayaw po ninyong malaman ng totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko alam na po ninyo, marinig Mr. kung President, nanggagaling sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po, Oh. ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Yan. Pinakamagaling. Mali, Sen, mali yan. Hindi lang magaling. Pinakamagaling. Yan. Eh ngayon po pala yung manguhula na. Oh. Paano po niya nahulaan? Ang sasabihin ko ay, The debate is going into Yeah. motives and all of that. So, motu proprio, the presiding Wala na, officer. natatalo yung bata nito. Natatalo yung bata nito sa debate. Uy, to the rescue itong si Pepsi. Tuta Soto, to the I declare rescue. session suspended. Ayun. Na nga mga kababayan. Dito na una tatapusin ang pagpapagulong nitong si Senator Rodante Marcoleta dito kay Ping Lacson Boy Tago.